Muli magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at tayo po yung magsishare po dito po sa ating ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon sa katagumpayan ng ating ginagawa sa araw-araw nating pag-devotion at sa paggabay sa buong maghapon na nakauwi tayo ng maayos at palagi tayong iniingatan. Amen. At ang akin pong isishare ay dito po sa Deuteronomy chapter 9 verses 1 to 4 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, mga bunga ng pagsaway kay Yahweh. Pakinggan ninyo, O Israel, ngayong araw na ito, tatawid kayo ng Jordan upang sakupin ang mga bansang makapangyarihan kaysa inyo at ang mga lungsod na napapaligiran ng matataas na pader. Malalaki at matataas ang mga taga roon, mga higante. Hindi kaila sa inyo ang kasabihang walang makakalupig sa angkan ng higante. Subalit, pakatandaan ninyo na ang Diyos ninyong si Yahweh ang mangunguna sa inyo. Tulad ng isang malakas na apoy, sila'y kanyang gagapihin upang madali ninyong silang maitaboy gaya ng sinabi ni Yahweh. Kung sila'y maitaboy na ni Yahweh, alang-alang sa inyo, huwag ninyong iisipin na sila'y itinaboy dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo ay itinaboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan, at hindi dahil sa kayo'y matuwid. Kaya matuwid dahil sa kaya mapapasa inyo ang lupain ngayon. Itinaboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at bilang pagtupad pa rin ng pangako. Pero makita, malabo ng mata ko talaga. Yahweh at sa kanilang mga kasamaan bilang pagtupad pa rin sa pangako nila ng mga ninuno ninyong si Abraham, Isaac at Jacob. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Amen. Amen daw po. Bye. Magandang gabi po sa ating lahat, at muli tayo po yung mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 9 verse 5 to 7. Hindi dahil sa iyong katuwiran o dahil sa pagtatapat ng iyong loob ay isang pinapasok upang ariin ang kanilang lupain, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalalaya sila ng Panginoong Diyos sa harap mo, at upang kanyang papagtibayin ang salita na sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Talastasin mo nga na hindi ibinibigay ni sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang mabuting lupain ito upang ariin ng dahil sa iyong katuwiran, sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo. Alalahanin mo, huwag mong kalimutan kung paanong minungkahi mo sa galit ng Panginoon mong Diyos sa ilang mula ng araw na kayo'y umalis sa lupain ng Ehipto hanggang sa kayo'y dumating sa dakong ito ay naging mapanghimagsik kayo laban sa Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 9 verse 8 to 10. Gayon din sa Horeb na inyong minungkahi ang Panginoon sa galit, at ang Panginoon ay nagalit sa inyo na kayo sana'y lilipunin. Nang ako'y sumumpa sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas na bato sa makatuwid, bagay ang mga tapyas ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo, ay natira nga ako sa bundok na 40 araw at 40 gabi, hindi ako kumain ng tinapay na uminom ng tubig. At ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos, at sa mga yaoy na susulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok, mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan. Amen. Nababasa ko po, Deuteronomy chapter 9, verse 11 to 13. At nangyari sa katapusan ng 40 araw at 40 gabi na ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2
matapyas na bato. Sa makatuwid bagay ang magatapyas ng tipan. At sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, manood kang madali dito, sapagkat ang iyong bayan na iyong nilabas sa Egypto ay kasama sila'y madaling lumihis sa daang aking inutos sa kanila. Sila'y nagsigawa para sa kanila ng isang larawang binubo. Bukod dito, sinalita sa akin ang Panginoon na sinasabi, aking nakita ang bayang ito, at narito isang bayang matigas ang ulo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Deuteronomio, Kapitulo 9, versikulo 14 hanggang 17. Ito po ang nakasulat. Pabayaan mo akong puksain sila para hindi na sila maaalala pa. Pagkatapos gagawin kita at ang iyong salinlahi na isang bansa na mas makapangyarihan at mas marami pa kaysa kanila. Kaya bumaba ako mula sa naglagablab na bundok, dalang dalawang malalapad na bato kung saan nakasulat ang tuntunin ng kasunduan. At nakita ko ang pagkakasalan niyo sa Panginoon na inyong Diyos. Gumawa kayo ng Diyos-Diyosang guya. Napakadali ninyong tumalikod sa mga iniutos ng Panginoon sa inyo. Kaya sa harapan ninyo ibinagsak ko ang dalawang malalapad na bato at nabiyak ang mga ito. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang maga po sa ating lahat. Ang aking share ngayon ay makikita sa Deuteronomio Kapitulo 9, versikulo 18 hanggang 21. Ito po ay para kay Jeric Lister Bundang. Ito po ang nakasulat. Pagkatapos nagpatira pa ako sa Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi na walang kinakain at iniinom. Dahil sa lahat ng mga ginawa ninyong kasalanan, masama ang ginawa ninyo sa Panginoon at nakapagpapagalit ito sa Kanya. Natakot ako dahil sa matinding galit ng Panginoon sa inyo dahil baka patayin niya kayo. Ngunit pinakinggan pa rin niya ako ng Panginoon. Matindi rin ang galit ng Panginoon noon kay Aaron at gusto rin siyang patayin ng Panginoon. Pero nanalangin din ako ng panahon iyon para sa kanya. Pagkatapos, kinuha ko ang bakang ginawa ninyo na nagtulak sa inyo sa kasalanan at itinuna ko ito sa apoy at dinurog ko ito na kasing pino ng alikabok at isinabog sa sapa na umagos mula sa bundok. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Deuteronomy, chapter 9, verses 22 to 25. At ang sinasabi, you also made the Lord angry at Tabera, at Massa, and at Kibroth Hattava. And when the Lord sent you out from Kadesh Barnea, he said, go up and take possession of the land I have given you. But you rebelled against the command of the Lord your God. You did not trust him or obey him. You have been rebellious against the Lord ever since I have known you. I lay prostrate before the Lord those 40 days and 40 nights, because the Lord had said He would destroy you. Amen. Purihin pong ating Panginoon. Maraming salamat po. Magandang papapalang gabi po sa atin lahat at babasahin ko po ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 9 verses 26 to 29. Ito pong sabi, ito ang dalangin ko sa Kanya, Panginoong Yahweh, huwag po ninyong pupuksain ang bayang iniligtas ninyo at inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong walang kapantay na kapangyarihan. Alalahanin po ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Huwag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo ng sambayanang ito.
ni ang kanilang kasamaan o kasalanan sa inyo. Kapag sila'y pinuksa ninyo, sasabihin ng mga tao ay pasakop ninyo sa kanila na ang mga Israelita ay dinala ninyo sa ilang upang puksain. Hindi ninyo sila maihatid sa lupaing ipinangako ninyo, sapagkat matindi ang galit ninyo sa kanila. Sila ang inyong bayang hinirang, ang bayang inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po.